Hi guys and welcome back to my channel. It's me again, Relitsign. For today's video, gagawa tayo ng first impression. O hindi na siya first impression kasi nagamit ko na siya for ilang days na ba? For 2 days na ata ginamit ko siya. Tapos, ayan, gagawa na lang natin siya ng review. Ito yung crayons BB cream ng HBC. This is only for 89 pesos. Titingnan nga ba natin kung sulit nga ba ang iyong 89 pesos para sa BB cream na to. Titingnan talaga natin guys. Kasi yung face ko, sobra as in sobra niyang oily. Kung gusto niya malaman kung anong thoughts ko sa BB cream na to, please keep on watching. Okay guys, bale, ang gagawin nating look today is yung everyday look ko lang. Yung everyday look means yung ginagawa ko lang na look pag papasok ako sa work or simply yung aalis lang ako ng bahay. Yun lang yung ginagawa kong look. And ang gagamitin nating base is itong crayons BB cream ng HBC. Titingnan natin kung okay nga ba siya sa skin ko na eto, marami akong pimples. Titingnan natin kung matatakpan niya yung mga dapat takpan sa pagmumukha ko. Okay na yung face ko, na prep ko na, meron ng skincare yan. And titingnan na natin kung okay ba to. Okay ba to sa skin na may pimples? Okay ba if matatakpan niya yung mga dapat takpan? And sabi kasi ng mga ibang YouTubers na napanood ko na mag-review nito is maganda yung coverage niya. So, tingnan natin kung okay nga ba siya sa ating face. So, first, gagamit muna ako ng primer kasi medyo yung pores ko medyo bukas. Ayan. Medyo naglalakihan sila ngayon, no? At ang gagamitin kong primer is itong Celotex 24-hour Photo Ready Matte Primer. Ayan yung gagamitin ko. As usual, ito lang. Hindi naman yung lagi kong ginagamit. And yung look na ginagawa ko is very madali lang. Kasi, syempre, sa Maynila ako pumapasok. So, mahahagar din ako. Kaya, hindi ako minsan nag-e-effort mag-makeup or maglagay ng kung ano-ano sa aking face. Kasi, at the end of the day, mahahagar din ako. Minsan nga wala pa ako dun sa work. Haggard na yung face ko kasi dahil sa biyahe. Kaya, ayun. Tapos, since marami kasi akong redness, medyo nagko-color correct ako ng very light. At ang ginagamit ko is itong LA Girl Pro Concealer, Asian Definition Concealer. Green siya, makakancel out niya yung mga redness na meron akong sa face. So, nilalagyan ko lang kung ano yung medyo may pagkapula-pula dyan. Medyo marami at medyo may pula-pula ang aking face. Pero ayan, tingnan natin kung conceal nga ng BB cream na to yung aking pimple. Tapos mag-check-in din ako sa inyo guys. Dito lang naman ako sa bahay. Wala naman akong masyadong gagawin. Siguro mag-aayos lang ako ng mga dapat kong linisin. Tingnan natin kung magiging oily din yung face ko. Kasi yung face ko nga ay medyo oily talaga. Oily talaga pala siya. Hindi siya medyo. Oily pala talaga siya. Kaya, ayun. Tingnan natin kung magiging okay to at the end of the day. Tapos, magpo-final touch din ako. Tingnan natin. Mag-update din ako sa inyo, guys, kung ano or kung magiging okay ba siya. So, ngayon, na-swatch ko na kasi itong dalawa. Meron akong dalawang shades. Isang Natural Beauty. Ayan. At saka, may isang Fair Lady. This cost me 89 pesos. So, ngayon, imimix ko siyang dalawa kasi yung Natural Beauty, medyo dark na sa skin ko. And then, yung Fair Lady, sobrang puti naman niya. Kaya, pag mimixin ko silang dalawa. Medyo watery siya, guys, ha. Tapos, yung labasan pala niya ng product, ito, ayan. Ayan. Medyo malaki, no? Kaya, pag ini-store ko siya, pag ganyan, para hindi bumagsak yung product pagbukas ko. So, ngayon, imimix ko lang siya. Kuha lang ako ng ganitong brush, yung flat na brush. Tapos, para sa likod na lang din ng hands ko, para mag-melt na rin yung product, no? Tapos, lagay lang natin sa buong face. Tingnan natin kung magiging okay to, na maano niya, na
makonceal niya yung mga dapat i-conceal. Though na-try ko na rin naman siya, pero syempre, gusto ko rin malaman nyo kung ano yung pinaka-thoughts ko dito sa BB cream na to. Oh my gosh. Minsan nakakalimutan ko na BB cream pala siya, hindi pala siya foundation. Yung ginagamit kong sponge is yung velvet sponge ng Glad King. Kung gusto niyo gawa natin ng review, comment down below. And ito is, I believe, 100 pesos lang. Murang-mura. Kung gusto niyo gawa natin ng review, why not? So, ayan. Right off the bat, guys, nakikita ko na medyo natakpan niya na yung mga dapat niyang takpan. Kasi, dito, may pimple ako dyan. Marami akong pimple marks dyan. Hindi naman siya ganun kabilis mag-set sa face. Blendable pa rin naman siya. Kasi, matagal. Dumaldal muna ako bago ako mag-blend. Kaya, yan. Medyo, since kasi nagbabalat yung face ko, medyo nagsettle lang siya sa part na kung saan ako nagbabalat. Pero, I must say, okay yung coverage niya. Kahit konti lang yung nilagay ko. Ayan. Medyo may nakikita lang akong pagsasettle dito sa lines ko dyan. Kasi, meron talaga akong linya dyan na nagsasettle talaga yung mga product dyan. Ito na yung lagay ko dyan. Kasi wala naman ako ilalagay na concealer. Kasi pang everyday, hindi na talaga ako nagko-concealer. So, yun, maputi na naman siya sa akin. Kaya, lagyan natin yung the egg. Para naman pumantay-pantay siya, Nag-set na siya sa aking face. Meron pa ring dewiness na nagaganap. Hindi siya full matte. Pero, okay lang yan. Kasi, magsiset naman tayo, Hindi ako masyadong magbe-bake. Kasi, titingnan natin kung mag-oil up ba siya sa aking face na very, 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 very oily. So, ang gagamitin ko ngayon is itong Pond's White Beauty Instant Bright Tone Up Milk Powder. Ayan, ito yung pinakabago nila. Magkano ba ito? Parang nasa 89 pesos lang din siya. And then, transfer ko siya dito sa lalagyan ng Nichido. Kasi, pagka ginagamit ko siya, kailangan ko pa siya ilagay sa kamay ko. So, parang madudumihan ako pagka doon ko siya nilalagay. So, transfer ko siya dito. Magkikilay na tayo. So, yung kilay routine ko, kung gusto niyo makita, ililink ko siya dito. Or dito. Ewan ko kung nasan yung card. Dito ba o dito? Or, pwedeng nasa description box lang din siya. Lilink ko na lang siya doon. So, magkikilay lang ako. At, syempre, yung pagkikilay ko, i-brush ko lang din siya pataas ulit. Tapos, sweep. Tapos, brush pataas, sweep. Ganun lang din. Wala akong masyadong ginagawa sa kilay ko. Parang, feel ko lang kung asan yung mga medyo kalbong area. So, yun yung ginagawa ko. Kasi minsan tinatamad na talaga akong mag-ayos. Yan. Laging sa dulo lang ako naglalagay kasi lagi ko namang binabrush na lang yung product papunta sa harap kasi medyo may buhok-buhok naman or kumpleto naman yung hair sa aking harapan na kilay. Kaya, ayan. Laging sa dulo lang. Tapos the rest, binabrush ko na lang para, yun, i-blend ko na lang pala. Minsan, ito talaga nakakatamad gawin. Minsan nakakatamad mag-makeup. Minsan, papasok lang ako, ang meron lang ako, mascara, lip tint, kilay. Yun lang. Tapos powder. So, yan lang. Yan lang yung ginagawa ko. Yan lang. Yung kilay ko, ganun kabilis yung kilay ko. Ganun lang kabilis yung kilay. Hindi ako yung talagang hindi ko siya minsan nililinis talaga. So, yan. Tapos magmamaskara lang ako. Ang gagamitin kong mascara is itong Total Temptation ng Maybelline. Ayan. Yung mascara na to, sobrang nakakaganda ng lashes. Pero ayan, nag-set na ako ng face. Meron pa rin akong nakikitang medyo pagka-dewy-dewy niya. Pero okay lang yan. At least hindi matte na matte yung face ko.
Pero ang nakikita ko na ngayon ha, na nag-powder na ako, nakikita ko na yung mga pimple marks ko. Siguro pag brush yung ginamit ko, or siguro kung gusto niyo talaga full coverage yung BB cream, baka sakaling matakpan niya yung mga imperfections sa face ko. Pero as of now, nung nag-powder ako, ayan o, nakikita ko na yung pimple mark ko. Pero tingnan natin kung okay ba ang kanyang oil. Kung okay ba siya mag-hold up ng oil. Kasi kung okay, pwede naman natin siya isali sa ibang foundation na hindi ganun ka-okay yung ano niya sa oil. Pagko-combine natin sa dalawa para 'di ba perfect. Konting katahimikan para sa lashes nila dito sa Okay. So, yung susunod sa aking makeup is, since nalinis ko na yung nadumihan ko dun sa, sa mascara, susunod na natin gawin is yung pag-blush. At yung ginagamit ko, syempre, sa blush is itong EB Pro Cheek Set. Sorry, well love tong blush na to, pero meron na akong backup dun just in case hindi ko na siya mahanap. So ayan, well love, as in well love talaga siya. So yan, gagamitin ko lang dito ako banda naglalagay ng blush on. Sa taas magko-contour tayo. Ang gagamitin natin ay itong Vice Cosmetics na Aura Contour, ang For Sure. Okay. Kuhalan tayo ng makeup brush pang contour. Konting-konti lang. Gandang-ganda naman si ate girl sa sarili niya. So, ulit, ang gagamitin ko for my highlight is ito ulit, yung EB Pro Cheek Set, at ito. Konting-konti lang, very natural lang, kasi feeling ko may produce akong mantika mamaya eh. Ang gagamitin kong lip tint, yung pinakamahal kong lip tint, as in, na-discover ko siya, bumili na ako ng malaki. And, basta ba yung maliit ito? Wait lang. Yung maliit nito, ito, BLK din yan. Tapos, ito yung malaki niya. Ayan. Ang shade nito ay Cherry. Cherry pala. Cherry. Hindi marunong magbasa. Cherry yung shade niya. Cherry. Okay? Bakit ko to gusto? Kasi, diba may mga lip tint na nagsisettle lang dito sa taas, tapos dito lang sa loob. Minsan dito lang sa taas, minsan dito lang sa loob. So, itong cheek tint na to, itong cheek and lip tint ng BLK, sa akin lang naman guys ha, for me, hindi siya nagsisettle sa kahit anong part ng lips ko. Na dun lang talaga siya nagko-concentrate. As in, sa full lips ko siya, full lip, meron siya. As in, pantay na pantay application niya sa akin. Kaya gustong-gusto ko to eh. Let's blend. So, pretty much it. Yun lang yung makeup look na ginagawa ko everyday pagpapasok sa work or simply aalis lang ako ng bahay. Yun lang yung ginagawa ko, as in, sobrang simple and sobrang dali lang niya. Ito. Since ito, dito tayo mag-concentrate. Since ito yung pinaka-focus natin dito sa allergy na to. Oo, maganda siya. As of now ha, oo, maganda siya. Pero tignan natin later, after ko gawin yung mga chores ko dito sa bahay. Tingnan natin kung okay nga ba siya sa aking pinaka-oily skin. Kasi ngayon napapansin ko guys, hindi niya masyadong natakpan yung dapat niyang takpan. Oo, may natakpan siya. Pero hindi lahat. Kasi ayan, nakikita niyo naman, nakikita pa rin yung pimple marks ko dyan. Ayan no. Pero siguro, pwede siyang i-build ng coverage. Pero kasi ako, hindi na ako nagbe-build kasi sobrang lagkit na minsan sa akin na minsan hindi ko gusto yung feeling kasi parang
alam ko na may nakalapat sa face ko. Alam ko na merong nakalagay sa face ko, which is dapat sana wala, 'di ba? Parang ano lang, carefree lang yung face mo. Wala kang aalalahanin. And then tignan natin mamaya kung magbablot ako if meron ba siyang transfer sa blotting paper. Kung meron lang naman. Tapos, syempre guys, I must say na maganda yung packaging niya, color pink. Hindi ako masyadong mahilig sa pink, pero nagagandahan ako sa packaging niya. Siguro kasi ang target nila is mga teens, ganon. So, okay na okay to para sa kanila. Pero as teens kasi, kung babalikan ko yung sarili ko as a teen, hindi ko gusto yung sobrang ganon kakapal na coverage para sa akin. Tapos papasok ako sa school, which is yung school ko, hindi naman siya nag-allowed na mag-makeup ka. So, siguro kung nasa college ka na, tapos mga nasa ages 15 to 16 ka pa, okay na okay to sa mga college student. Lalo na sa mga nagtitipid dyan na college student na naghahanap ng magandang coverage para sa face nila. Lalo na kung may mga gusto ko yung takpan na very, very light lang. Pwede siya, matatakpan niya. Pero as for my case, since kasi talagang malala yung mark sa face ko, hindi niya masyado natakpan. Plus, na-emphasize niya yung dryness yung dry patches sa skin ko. It's already 2:50 in the afternoon. So, mag-update ako mamaya after kung gumawa ng mga paglilinis at paghuhugas dito sa bahay. So, titignan natin. Kasi maglilinis ako ng kwarto ko, maglilinis ako dun sa kusina, and then dito sa living room. So, tingnan natin. So after 7 hours, I'm back. Ngayon lang ako ulit magbablot. So, kanina, mga 2:50, tayo nag-start maglagay ng makeup and it's already 10:25. Kaya ko makakailang blotting paper tayo. Yung gamit kong blotting paper is ito, ang Momoso blotting paper green. Ayan. Nakadalawa tayong blotting paper. Ayan, yung isa hindi na puno, yung isa puno talaga. Ayan. Okay, ang masasabi ko dun sa BB cream is okay siya sa oily skin. Hindi ako masyado nag-touch up or hindi ako nag-blot for about 7 hours. Pero, medyo nahalata na talaga yung dry patches ko dito kasi nagbabalat ako. And then, nakita na talaga yung pimple marks ko. Ayan o, kitang-kita na talaga siya. Parang nag-disappear yung foundation. Ay, parang nag-disappear yung BB cream sa mukha ko kasi wala na siya. Ayan na, nakikita na yung aking pimple marks. Ay, nandito lang naman ako sa bahay throughout the day. Case-to-case basis na lang kung gaano kalala yung dark spots na nasa face nyo. Pero yung akin kasi, since talagang malala yung dark spots ko dyan, pimple marks ko dyan, talagang nakita siya. So, parang nawala yung in-apply kong product kaninang 2:50. Eh, ano na ngayon? 10:25 na ng gabi. Ay, may mga products na may or may not work for me or may not work for you. Pero it doesn't mean hindi maganda yung product. Oo, maganda siya. Pero, as for me, na-emphasize niya yung aking mga dry patches sa face. Hindi ko sure kung hindi siya yung parang go-to product ko na gagamitin. Siguro, gagamitin ko pa rin siya from time to time. Pero yung go-to talaga, hindi. So, kasi ang claims dito, babasahin ko lang guys since hindi ko ata siya nabasa kanina. Crayons Beauty Balm with sun protection conceals imperfections, smoothens an even skin tone that gives you fresh, bright, and radiant skin. Hindi niya na-conceal yung imperfections na dapat niya i-conceal, which is yun yung claims niya. Case to case na lang kung paano siya mag-react sa face nyo. Kasi sa akin, ayan yung face ko as of the moment. Hindi talaga niya na-conceal yung face ko. So, hindi ako sure kung okay siya sa dry skin kasi nakaka-emphasize nga siya ng dry patches. Kasi yung akin, nakikita talaga siya. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero ayan,
yung mga dry ko dyan, nakita talaga niya, guys. So, hindi ako sure kung okay siya sa dry skin, pero I am definitely sure okay siya sa oily skin. So, ayun lang naman, guys. Yun lang naman yung thoughts ko sa BB cream na to. And kung nagustuhan nyo yung mga ganitong reviews ko, or feeling nyo magulo, please comment down below para alam ko kung ano yung mga dapat kong i-improve. Tapos, kung gusto nyo rin na gawa natin ng review, itong velvet sponge ng Glad King, comment down below. And huwag niyo kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. At huwag niyo na rin kalimutang i-on yung notification bell para pag may bago ako upload, kayong unang makakaalam. Ayan lang naman, guys. Thank you for watching and bye! Pretty face, pretty baby. You're the only one that's driving me